Sapagkat kung nagpapatawad ka sa iyong kapwa, it means pinatawad ka na ng iyong Panginoon at nagmamanifest sa iyo yung gawa ng Diyos. Kaya kung hindi ka nakakapagpatawad, I tell you the truth, wala pa sa iyo si Jesus. And the truth will set us free. Wala pa sa atin ang Panginoong Jesus. Kasi kung tunay na nasa iyo si Jesus, marunong ka magpatawad, marunong ka mapagpakumbaba, wala kang pride. Tinatapon yung pride na yan, hindi natin tinigil-tim. Sapagkat hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kasalanan na patuloy ng tulong mo sa atin. Kaya if we have Jesus on our lives, kailangan marunong tayo magpatawad. Gaano man kalaking bagay na nagawa mo. Tinatawad ka ng Diyos, patawarin mo yung kapwa mo. Kung gusto mong patawad ka ng Panginoon, kailangan matuto tayo magpatawad. Amen. Unang-una sa ating sarili, sa ating kapwa. No? Sapagkat ang pagpapatawad ay isang malaking bagay sa atin. Sapagkat yan yung nagtubos sa atin. We are sinners and no one is righteous, no one. At dapat na yung kasalanan natin for the wages of sin is death. Kailangan bayaran natin ang kasalanan ng kamatayan. But God has an eternal love. Nandun yung forgiveness. Nandun yung pagmamahal niya. And His love, walang makakapantay dito. Kaya tayo naparito tayo ngayon. We are receiving the blessing. We are receiving the Word of God. Tayo ay pinili ng Panginoon upang makarinig ng iyong salita. Kaya nananin natin. Even me, nung ginagawa ko ito, hey Lord, thank you. Ang ganda ng message na ito. Even me, natutuwa ako sa pagpapala ng Lord na. Ako din pala, makasalanan ako, pero pinili ako nito eh. Nagtiwala sa akin, hindi ako katiwa-tiwala. Tinanggap niya ako, hindi ako tanggap-tanggap. Kaya ngayon sa oras na to, I declare to the Lord na, Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako. Sapagkat wala akong palakasan, hindi ko kaya ng ako'y liban sa iyong presensya. That's why I depended to the Lord. Wala akong palakasan. And balik tayo, tingnan natin sa Luke chapter 5, verse 24. So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. The Son of Man, si Lord, si Jesus. Siya ay may kakayahan na patawarin ang ating mga kasalanan. At ganun niya yung ginawa niya. Hindi niya ito pinagkamot. No? Hindi naman natin deserve, pero binigyan niya tayo. Pinakanas niya sa ating kapatawaran. Hindi lang isang beses, hindi lang 2, 3, 4, 5, hindi na natin mabilang. No? Araw-araw nagkakasala tayo, pero araw-araw binibigyan tayo ng pagpapala ng Lord. How much kaya yung blessing niya? How much kaya yung love niya? Gaano kaya yung kalawak? More than we can ever imagine. Kung higit pa sa kayang iisip ng ating mga utak. No? Ito yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sometimes we act as Pharisees. We always question Jesus like Pharisees. No, sa ating mga buhay, hindi natin naiiwasan na ganyan yung maging buhay natin. Pero si Lord, kung paano yung tuloy yung mga pagsayo noon, minahal na din sila. Minahal na rin tayo. Kaya sa oras na to, meron itong bitbit na kasalanan, mahal ka ng Diyos. Meron itong dalang bigat ng loob, mahal ka ng Diyos. Sapagkat the sanctuary of God ay walang libang dito. Lahat welcome na welcome. Nung ito ay tahanan ng mga makasalanan. At dahil tayo makasalanan, tayo naparito sapagkat nais nating maranasan yung cleansing, yung pagpapala ni Lord. And for our conclusion, what does the wonder of Simeon and Anna's recognition teach us? No? They teach us to keep praying. No, sa templo, patuloy na nanalangin sila. Si Anna, hindi na nga siya sa templo para mag-ayuno, mag-fasting, at manalangin. Tinuruan nila tayong manalangin ng manalangin. They teach us to have faith in God, to have faith in the Lord. They teach us to have faith on the Lord. And pangatlo, they teach us to have patience. Ito yung pinakamahalagang lesson natin nakuha dito. In the wonders of Simeon and Anna's recognition. That tayo, binigyan tayo ng patience. Remind tayo ni Lord na dapat meron pang pasensya. Just like Simeon and Anna, we are waiting for the coming of Jesus Christ. Tayong lahat po dito, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. No? At pinangako niya yan. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Sapagkat maraming mga kaluluwa pa ang hindi pa naliligtas. Kaya kung gusto mo na i-welcome si Lord sa kanyang pagbalik, kumilos tayo kapatid. Katulad sabi nga ni Isaiah
sino ang isasend ng Panginoon. Come, send me, use me. No, kaya dapat handa tayong magpagamit sa ating Panginoon. And just like Simeon and Anna, dapat yung patience natin nandun. We must wait. Kapag hindi mo binigay, mag-wait ulit. Mag-wait ka ng mag-wait. Patunayan mo na si Lord nasa iyo. Kapag nasa si Lord, there is no limit to your patience. Sapagkat naniniwala tayo sa kanyang pangako. In Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo.